Kayo mga legislators, tama ba ngayon yung focus ninyo? Reviewing the juvenile justice law system, na lowering the age of criminal liability, looking at the social ban for 16 years and below na hindi na gumamit ng social media, yung bullying nga, no, itong mga sinasabi, you mentioned earlier, pagbalik, yung pag-reinforce ng good manners and right conduct, are our eyes on the ball? Tama ba? Or are we missing something else? Kunyari yung sa juvenile justice law, there are really sectors who are, iba-iba talaga yung idea ng marami. Iba-ibang amendment ng gusto, iba-iba whether implementation or to lower the age. And because of that, I think it is really time to take a look at the law ulit. Because ang dami naman talaga nagsasabi na ano yung, there must be something that can be improved in that law. Secondly, kasi ito nakafocus tayo dun sa Tacloban or dun sa stabbing incidents. Pero, I always say this yung pangkaraniwan na, yung regular Filipino, bumaba kayo sa mga iba-ibang lugar. Pagka meron nangyari dun sa lugar na sabihin na, ano nangyari, mga kabataan po eh. Di ba may petty crime na kinumit. Matagal na yan ang sinasabi. Silang ginagamit magnakaw. Oo, let's face reality, hindi lang naman ito yun eh. Dati pa naman, pero minor offenses siya. And because of that, ang sinasabi, hindi na hinuli dahil minor raw kailangan i-release. Again, itong little things na ito, minor offenses, when you add up, again, nananumb yung nananumb yung feeling nung bata, akala siguro nila. They can get away with it. They can get away with it. Minsan tanungin mo, sinasabi ng iba, ginagamit sila ng mga sindikato. Yes, correct. Yun naman talaga sinasabi. Kasi ang bata talaga, hindi naman by nature gagawa ng masama eh. Very playful, innocent ka, hindi nga nila alam. Yung batas nga, sigurado, hindi naman nila alam yung causality niya, kung ano yung... Ayun nga yung nakaka-bother eh, di ba? That child said, that 14-year-old said, for sure, makakalusot tayo. But then someone must have fed them that. So, again, research. Tingnan natin, baka mayroong mga sindikato or kaya mga talagang may pabayarin. Di ba? So, end of the day, kailangan review to kasi baka naman yun yung mga dapat na, yung mga loopholes, na dapat, o mga gaps na dapat ma-fill in. Kasi, matagal na yan, hindi naman bago yung sinasabi na may kabataan, mga kabataan, may sindikato siguro. But we have never really tackled that head on. We just left it as dati. Siguro yun yung kulang nung bata. So I think it is time to revisit it. To revisit, not necessarily to lower the age. Because yung lowering of age naman, parang ano naman sa akin, kung age lang, wala namang bata, whether Filipino or wala namang ang bata inosente. Ang bata naman talaga nangangailangan ng gabay. Ang bata nakikinig lang yan sa nakakatanda. So talagang kailangan natin mahanap yung nakakatanda na either kung talagang merong sindikato or may pabaya. May pananagutan.